Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nababalitaan nyo na ba? Marami po yung nananawagan ngayon na kinakailangan daw po ng professional intervention itong si Inday Sara Duterte. In short, kinakailangan siyang ipagamot. Kinakailangan merong mga professional na tumingin sa kanya dahil sa mga recent comments, dahil sa mga recent remarks ni Inday Sara Duterte na parang hindi katanggap-tanggap mula sa isang normal na tao, hindi na lang vice presidente, mula sa isang normal na tao ang mga pinagsasasabi nito ni Inday Sara Duterte. Gaya ng pagpapahukay sa bangkay ni Marcos Sr. na nanahimik na dyan sa libingan ng mga bayani, gusto niyang ipahukay at itapon sa West Philippine Sea. Pangalawa, yung naisip niya na pugutan si Pangulong Bongbong Marcos sa isang event, parang hindi katanggap-tanggap yan o actually hindi normal na pag-iisip yan ng isang tao. Kaya naman, marami po yung nananawagan na ngayon. Kailangan ng mga malalapit na kaibigan ni Inday Sara Duterte o ng professionals na tulungan itong si Inday. Baka meron na itong problema sa saan niya, sa pag-iisip o kung ano man yan. Hindi natin masasabi dahil hindi naman tayo mga espesyalista. Hindi naman tayo mga psychiatrist o psychologist. Pero based sa ating obserbasyon, parang hindi common yung ginagawa niya para sa isang normal na tao. Headline ng Politico.com, Kakofi. Tingnan mo kung paano mag-headline itong Politico.com. Nabuang na. Alam niyo ibig sabihin ng nabuang na? Ganyan daw. Nabawasan ng kaunting tornilyo. Pero patanong yan sabi ng Politico.com nabuang na. Ewan ko kung maniniwala kayo dyan, no? Pero Coco Pimentel recommends professional intervention for Sara Duterte. Ito po ay rekomendasyon lang sa kampo ni Inday Sara, sa kampo ng mga Duterte. Rekomendasyon lang yan ni Coco Pimentel na magpagamot o not directly magpagamot yung term, no, but a professional intervention. Pinaganda, Kakofi, no? Kinakailangan niyang kumonsulta sa mga professional para magabayan ito sa mga dapat niyang gawin. Vice President Sara Duterte may need professional help to process the sentiments she expressed in a press conference last week. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III said. Tingin ninyo. Agree ako dito kay Coco Pimentel. Kasi hindi normal talaga yung mga pinagsasabi ni Inday Sara Duterte sa press conference na yan, no holds barred na press ko na yan, hindi katanggap-tanggap yung mga pinagsasabi niya. May something talaga. In a press briefing Monday, October 21, Pimentel advised Duterte to confide in a professional or trusted loved ones, noting her comments were unusual and may require expertise beyond legal counsel. Unusual, that's the exact term. Hindi talaga pangkaraniwan yan sa ordinaryong tao. So kung ikaw, alam mo, mga close friends, Harry Roque, ang problema, kung si Harry Roque din mag-a-advise dito kay Inday Sara Duterte, baka hindi rin maitama itong si Inday Sara Duterte. Siguro sa professional na lang, wag na yung mga loved ones. Kasi yung mga loved ones may bias din yan So, doon tayo sa mga professional talaga na magbigay sa kanya ng payo kung ano talaga yung nararapat niyang gawin, no, para ma-address itong problema niya. Ito suggestion lang naman yan ni Coco Pimentel, pero I think valid itong suggestion ni Pimentel dyan. Hindi na lang kailangan mo abogado dito Hindi na lang sapat ang legal counsel Iba na ang kinakailangan mo. Intervention na talaga ng hindi niya naman sinasabi, pero sa tingin ko ang tinutukoy niya dyan na psychiatrist o psychologist o ano ba ang mga professional na kinakailangan para tulungan siya sa problema niya. Actually, nag-worry ako sa kanya. Concern pa pala si Pimentel dito Nag-worry ako kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas na yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Baka hindi lang yan yung mga gusto niyang gawin. Baka may mga hindi pa siya nasasabi na hindi na tama. Di ba? Mamaya gawin niya talaga sa totoong buhay yan. Pugutan niya si PBBM. Di ba? Hindi natin alam Kasi yung takbo ng isip niya, kasi mismong tatay niya Si Digong mismo nagsasabi, hindi niyo kilala yan. Noon hindi niyo kilala si Inday, kakaiba yan. Si Digong mismo nagsasabi niyan. Ito na, nagkakatotoo na. Kakaiba nga talaga. Hindi siya usual Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. Hindi yung na-verbalize niya, yung naisip niya. Yung naisip niya ang hindi usual. So siguro, kailangan mo, meron siyang makausap na mas madunong sa kanya. Sabi ni Pimentel. Last Friday, Duterte came out swinging against Marcos, admitting she wanted to decapitate him after he rejected a military graduate's request for his watch. Diba? Normal naman niya sa tao. Balikan natin itong kwento sa isang graduation, diba?
hiningi yung relo ni PBBM. Sige, hiningi niya ng graduates. Tinanong ni PBBM, bakit ko ibibigay sa'yo? Ganon din naman tayo, ka-coffee. Paano kung may sentimental value, ang tawag natin ba doon? May halaga sa'yo na not the monetary value. O di ba, bigay ng kaibigan mo, bigay ng asawa mo, at hiningi ng isang tao yan. Hindi mo naman yan basta-basta ibibigay, regardless sa value niya. Kahit halagang 1,000 lang yan, halagang 100,000 yan, hindi mo siya ibibigay basta-basta. Di ba? Porket hindi binigay ni PBBM, ano to, gustong pugutan na ni Inday Sara Duterte? Tinanong niya yung bata, bakit ko ibibigay sa'yo yan? Kasi yung tatay niya, nagbigay. Hindi mo pwedeng i-expect yung ginawa ng tatay mo na gagawin din ng ibang tao, not necessarily the president. Kahit mga kaibigan mo Kasi mamaya may makasalubong ka, akin na lang yung relo mo. Ibibigay mo basta-basta. Hindi pangkaraniwan din na ugali yan na gusto niya. Paano yung kay Tatay Digong? Mamaya planted lang din yun. Di ba? Part of the gimmick lang yan para bumango yung kanyang imahe. Pero dahil doon gusto niya nang i-decapitate si PBBM after he rejected the military graduate's request for his watch. It was that moment she realized their relations had become toxic and their alliance was over. Nato-toxic na pala si Inday Sara Duterte dito. The vice president likewise threatened to dig up the remains of president's father, the late President Ferdinand Marcos, from the Heroes Cemetery if attacks against her continued. Yan ang kanyang banta dyan. Kung hindi ninyo ako titigilan, kakabirada ninyo, kung hindi niyo ako tatantanan, ka-coffee, sa mga pinaggagawa nyo, alam mo sinasabi ni Inday, ipapahukay ko yan. So ang tanong dyan, bakit mo ipapahukay? Unang-una, ikaw ba yung nag-allow na ilibing dyan? Di ba? Pangalawa, ikaw ba yung presidente? Pangatlo, ikaw ba yung Diyos? Ano ka, dinaig mo pa yung presidente? O sinong utusan mo kung vice-presidente ka? Doon naman natin na hindi magkatotoo yung mga pinaggagawa ni Inday, pero unusual talaga yung mga pinagsasasabi niya Paano niya ipapahukay yan? Sinong utusan niya? Yung management ng libingan ng mga bayani? Under the supervision of the government? Diba? Lahat kayo gising kayo dyan, hukayin nyo yung bangkay ni Marcos Sr. dyan. Tapos itapon nyo sa West Philippine Sea. Sa tingin mo kaya ni Inday Sara Duterte yan? Never niyang magagawa yan. Hindi naman siya presidente. Kung presidente siya, pwede pa. Magkaroon pa siya ng chance. Sinong presidente ngayon? Si PBBM. At kung normal ka mag-isip, kung mayroon kang puso, hindi mo gagawin yan. Nakahimlay na yan, Nadyadyaan na nananahimik, tapos gusto mong ipahukay. Dahil binabanatan ka. Bakit ka ba binabanatan? Hindi ba yung mga banat na yan, reaction lang yan sa mga pinaggagawa ng side ninyo? Di ba? Ng mga followers ninyo, ng mga DDS, reaction lang yan Sino ba ang nagsimula niyan? Sino ba ang nagtatawag ng mga bangag? Sino ba nagsasabi na aydik si PBBM? Sino ba yung kumutya dito kay First Lady? Di ba kayo yan? Kasi na-question kayo sa paggastos ng pondo. Anong gusto nyo? Hindi kayo questionin. Yung 125 million pesos na confidential funds, napakalaking halaga niyan na hindi maipaliwanag. Di ba? Ngayon na tinanong kayo tungkol sa bagay na yan nagtampo kayo. Pera ng taong bayan yan Kinakailangan nyo sagutin yan. Tapos ngayon, nang pinasyon na, bakit parang hindi nyo kinakampihan? Anong gusto niya siguro? Konsentihin siya sa mali. Di ba? Hindi ka tanggap-tanggap ka, coffee. Ito mga pinagsasasabi na ito ni Inday Sara Duterte recently. And I agree to Coco Pimentel. Humanap ito ng tulong. Kung sino may mga kaibigan siguro, except kay Harry Roque siguro, kasi iba rin ang mai-advise ni Harry Roque, kung baka may iba pa siyang kaibigan, tulungan nyo itong si Inday, kasi parang hindi katanggap-tanggap yan na yung vice-presidente, ganyan mag-isip. Paano kung maging presidente pa yan sa 2028? Imaginein mo ganyan yung presidente mo. Ano na mangyayari sa atin yan? As early as now, sana magamot na, di ba? Ma-address na itong problema na yan. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Sige, anong opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Pasuyin na lang kung nasa Facebook po kayo, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please like and follow na lang po. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at i-hit nyo na rin, ka-coffee, yung notification icon. Nandiyan dyan po sa baba para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Medyo maulan po sa Pilipinas.
ingat-ingat po kayo. Nandito pa rin po tayo sa Japan pero medyo makulimlim din po dito ka-coffee yung panahon. So hindi rin masyadong maganda yung panahon. So ingat-ingat din po kayo dyan sa Pilipinas dahil meron din po tayong nararanasan po na bagyo dyan. O siya, sige, ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.